Sa pagbabalik sa bansa noong Biyernes ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang official visit sa Thailand at Malaysia, ipinangako nito ang ligtas na pagpapauwi sa hinihinalang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ay matapos ng pagkakapatay sa ama nito na si late Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng sub-provincial jail sa Baybay City, Leyte. Sa eksklusibong panayam ng UNTV News and Rescue kay Ambassador to the United Arab Emirates Constancio Vigno Jr., sinabi nito na nakausap niya ang nakababatang Espinosa at wala umano itong nabanggit kung sino ang hinihinalang nasa likod ng pagkamatay ng ama. Si Kerwin ay nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi authorities matapos maaresto noong Oktubre. Ayon pa kay Ambassador Vigno, nakahanda si Kerwin na sabihin ng lahat ng nalalaman nito sa illegal drug operations pagbalik nito sa bansa. So wala siya nabanggit na personalidad na involved sa drug? Wala. Basta he will say all or tell everything when he's already there. In any venue, in any proceedings, he will tell all. Samantala, nakatakdang dumating ngayong araw sa Abu Dhabi ang 3 PNP officials at isang police attaché na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia na susundo kay Espinosa. Paliwanag ni Ambassador Vigno, tapos na ang investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin at nakahanda na rin ang lahat ng dokumento para sa repatriation nito. Interpol UAE and Interpol Philippines are now sorting out the details and the arrangements as to how to go about the repatriation of Kerwin. Because there are certain protocols when Interpol hands over a fugitive justice. Fugitive because Mr. Kerwin Espinosa has pending or has existing arrest warrants in the Philippines, and he has to be returned to face the charges awaiting him there. I think he is in touch with his lawyer, the same lawyer, yung lawyer ng kanyang father. They are in touch. Pero dito, so far wala. He has not requested. Wala namang charges against him here. Kaugnay nito, sinabi pa ng Philippine Ambassador to UAE na ipinarating na rin ni Kerwin ang pagnanais na sumailalim sa proteksyon ng Department of Justice dahil sa mga banta sa kanyang buhay. But he would like to avail himself of the witness protection program of the DOJ. But his conditions are that the government guarantees his safety, that he be under. Samantala, nilinaw din ni Ambassador Vigno na hindi na sakop ng embahada ang pag-uusap ng Abu Dhabi Police at counterpart nito sa Pilipinas. Tanging courtesy call lamang mula sa Philippine authorities ang matatanggap ng kanilang opisina. Naniniwala rin ito na gagawing tahimik ng PNP ang proseso para na rin sa kaligtasan ng suspected drug lord. Hannah Rayos, UNTV News and Rescue, Abu Dhabi.